Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Chris, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Sumulat po ako upang ibahagi ang isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marco, Tubong, Manila, kung saan ako lumaki sa gitna ng mataong lungsod na puno ng ingay. Sa kwentong ito, ibabahagi ko ang isang karanasang mula sa nakaraan ko na noong ako ay nasa 20 pa lamang. At ang buhay ko noon ay puno pa ng kawalang muwang sa mga misteryo ng probinsya. Noong taong 2005, ang aking pamilya ay naninirahan pa rin sa isang simpleng bahay sa Quezon City. Ako ang bunsong anak at nasa kolehiyo noon sa isang universidad sa lungsod. Ang aking kapatid na si Carlo, na mas matanda sa akin ng 5 taon, ay nagtatrabaho na bilang isang salesman sa isang kumpanya ng electronics. Siya ay isang masipag na tao, palaging maingat sa kanyang mga desisyon. Ngunit nang dumating ang pag-ibig sa kanyang buhay, lahat ay nagbago ng napakabilis. Nakilala niya si Lisa sa isang opisina kung saan siya nagde-deliver ng mga produkto. Si Lisa ay mula sa Bohol, isang magandang dalaga na may maamong muka at mahabang buhok na umaalon sa hangin. Siya ay lumuwas sa Maynila upang magtrabaho bilang isang accountant. At sa maikling panahon, sila ay nagkagustuhan. Isang gabi, habang kami ay naghahapunan sa aming maliit na kusina, inihayag ni Carlo ang kanyang balak na mamanhikan sa pamilya ni Lisa sa Bohol. Nagulat ako dahil bagaman alam ko na seryoso sila, hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang mga pangyayari. Ang aking ina, na isang guro sa isang pampublikong paaralan, ay nag-alala kaagad. Siya ay isang praktikal na babae. Palaging nag-iingat sa mga bagay na maaaring maging komplikado. Ang aking ama naman na isang retiradong sundalo ay mas tahimik. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng mga pag-aalinlangan. Sila ay nag-usap ng matagal tungkol sa kahalagahan ng pag-aasawa. Na ito ay hindi lamang isang simpleng desisyon, kundi isang panghabang buhay na pangako. Si Carlo naman ay matatag sa kanyang paninindigan na mahal niya si Lisa at handa siyang harapin ng hinaharap kasama ito. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-iisip, pumayag ang aking mga magulang. Ako ay nasasabik dahil ito ay magiging unang pagkakataon na makakabisita ako sa Bohol. Isang isla na kilala sa mga magagandang buhangin at misteryosong burol. Nagplano kami ng paglalakbay. Sasakay kami ng eroplano patungong Tagbilaran at mula roon naman ay babiyahe kami patungo sa loob ng isla. Naganda ako ng aking mga gamit. Puno ng kuryosidad sa kung ano ang naghihintay sa amin. Sa aking isipan ay iniisip ko ang mga kwento tungkol sa probinsya, kung saan ang buhay ay mas tahimik kaysa sa lungsod. Subalit may mga lihim na hindi madaling maunawaan. Nang dumating ang araw ng aming pag-alis, kami ay maagang nagpunta sa paliparan. Ang biyahe naman ay napakaayos. Bagaman ang eroplano ay medyo maingay at ang hangin ay malamig.
Pagdating sa Tagbilaran, sinalubong kami ng isang pinsan ng aking ina na naninirahan doon. Si Tito Ramon. Siya ay isang mabait na lalaki. May maliit na sakahan sa labas ng lungsod. Nagulat siya sa aming biglaang pagdating. Subalit masaya siyang tumulong. Ikinuwento namin ang dahilan, ang pamamanhikan ni Carlo kay Lisa. Si Tito Ramon ay nagbigay ng payo tungkol sa lugar kung saan nakatira ang pamilya ni Lisa. Isang malayong baryo sa gitna ng mga burol. At ang sabi niya, liblib ang lugar na yon. Puno ng matataas na puno at makapal na gubat. Kaya't kailangan naming maging maingat sa daan. Kasama namin si Tito Ramon noon. Bumiyahe kami gamit ang isang lumang jeep. Ang daan ay paahon at pababa, na mayroong mga tanawin ng berdeng bukid at malalayong dagat. Habang kami ay naglalakbay, ako ay nagmamasid sa paligid. Nakikita ang mga simpleng bahay na gawa sa kawayan at nipa. Ang hangin ay sariwa at iba sa polusyon ng Maynila. Si Carlo ay tahimik, marahil ay kinakabahan sa kanyang unang formal na pakikipagkita sa pamilya ni Lisa. Pagkaraan ng ilang oras, kami ay nakarating sa bungad ng baryo. Doon ay sinalubong kami ni Lisa at ng kanyang ama. Kasama ang dalawang lalaki na mukhang mga kapitbahay. Si Lisa ay nakangiti, ngunit ang kanyang ama ay tahimik. Para bang mahiyain. Kami ay naglakad papasok sa baryo na ang daan ay lalong naging makitid at paakyat ng burol. Habang kami ay naglalakad, ako ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang pakiramdam. Ang mga bahay ay paisa-isa na lamang at ang tunog ng sasakyan ay nawala na. Ang mga puno ay matataas na nagbibigay ng lilim na medyo madilim kahit na tanghali. Ako ay nagtaka kung gaano pa kalayo ang tirahan nila dahil ang lakad ay tumatagal. Si Tito Ramon ay nagbulong sa akin na obserbahan ng isa sa mga kasama nila na parang hindi mapakali at palaging sumisinghot sa hangin. Ako naman ay nagmasid ng palihim. At nakita ko nga ang kakaibang kilos niya na parang may inaamoy na hindi normal. Hindi ko ito pinansin ng husto dahil iniisip ko na baka gawain lamang yun sa probinsya. Nang sa wakas ay nakarating kami sa bahay ni Lisa. Ito ay isang magandang istruktura, gawa sa kahoy at semento, na napapalibutan ng malawak na lupain na puno ng mga tanim na mais at niyog. Ang pamilya nila ay hindi mayaman, ngunit mukhang komportable ang kanilang buhay. Ang ina ni Lisa ay masaya kaming sinalubong at kami ay pinagpahinga muna. Habang nagpapahinga kami, ako ay nagmamasid sa paligid na nakikita ang mga hayop na malayang gumagala. Ang hangin ay malamig at ang kapaligiran ay tahimik na nagbibigay ng kapayapaan ngunit may halong misteryo. Ito ang simula ng aming pananatili na puno ng inaasahang kagalakan. Ngunit hindi ko alam na may mga lihim na naghihintay sa amin sa mga susunod na araw. Sa gabing yun, kami ay nagtipon-tipon sa sala. Ang usapan ay umiikot sa mga plano para sa kasal. Ngunit ako ay nagsimulang makaramdam ng kaba. May isang lalaki na dumating, si Victor, na kababata ni Lisa. Siya ay tahimik, ngunit ang kanyang tingin ay matalim. Lalo na kay Carlo. Nag-isip ako na baka
may lihim na damdamin siya kay Lisa. Dahil ang kanyang muka ay nagdidilim sa tuwing sila ay magkasama. Hindi ko ito binigyan ng malaking pansin dahil iniisip ko na normal lamang iyon sa mga kababata. Ang gabi ay lumalim at kami ay natulog ng payapa. Ngunit sa aking panaginip, ako ay nakaririnig ng kakaibang tunog na parang huni ng hayop sa malayo. Ito ay ang unang senyales na may hindi tama sa lugar na to. Ngunit ako ay nagpatuloy sa aking kawalang muwang. Sa sumunod na araw, kami ay naglibot sa lupain. Ang baryo ay puno ng natural na kagandahan na may mga ilog at burol na nagbibigay ng sariwang hangin. Si Victor ay sumama at ang kanyang kilos ay lalong naging kakaiba. Siya ay palaging nagmamasid na parang may iniisip na hindi maganda. Ako ay nagsimulang magduda dahil doon. Pero wala akong katibayan. Si Tito Ramon ay nagbigay ng isang bote ng langis na sinabi niyang pangontra sa mga masasamang espiritu. Bagaman hindi ko ito pinaniniwalaan noon. Ang araw ay nagpatuloy ng normal. Ngunit ang aking pakiramdam sa atmosfera ay lalong hindi gumaganda. Ito ang simula ng mga pangyayari na magpapabago sa aking pananaw sa mundo. Sa ikalawang araw ng aming pananatili sa baryo sa Bohol, ako ay nagising ng maaga dahil sa sariwang hangin na pumapasok sa bintana. Ang bahay ni Lisa ay puno ng natural na liwanag at ang amoy ng tinimplang kape ay nagbigay ng enerhiya sa aking katawan. Si Carlo naman ay mukhang masaya dahil ang usapan sa pamamanhikan ay maayos na nagpatuloy. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tuwing makikita niya si Lisa na naghahanda ng almusal sa kusina. Ang aking mga magulang ay nagpapahinga pa, ngunit ako ay nagdesisyon na maglibot-libot sa labas upang mas makilala ang lugar. Ang baryo ay tahimik na ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, tulad ng pag-aani ng prutas at pag-aalaga ng hayop. Habang ako ay naglalakad sa makapal na gubat na nakapalibot sa bahay, ako ay nakaramdam ng kakaibang presensya. Ang mga puno ay matataas at siksik na nagbibigay ng lilim na medyo madilim kahit umaga. Ako ay nakarinig ng mga tunog na hindi pamilyar. Tulad na lang ng pagaspas ng dahon na parang may gumagalaw sa likod ko. Sa unay iniisip ko na hayop lamang iyon tulad ng ibon o unggoy. Ngunit ang pakiramdam ko ay iba. Si Victor ay biglang lumitaw mula sa isang landas at ang kanyang mukha ay seryoso. Siya ay nagmasid sa akin ng matagal na parang sinusukat ang aking lakas. Ako naman ay nagpatuloy sa paglalakad, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng kaba sa aking dibdib. Pagbalik sa bahay, kami ay nagtipon para sa tanghalian. Ang pagkain ay masagana na may mga sariwang gulay at karne mula sa sakahan. Si Carlo ay masigla na nagkukwento tungkol sa kanyang trabaho sa Manila. Si Lisa naman ay nakangiti, ngunit ang kanyang ama ay tahimik pa rin, na para bang may iniisip na mabigat. Si Tito Ramon naman ay nagbigay ng payo tungkol sa mga tradisyon sa Bohol, na ang pamamanhikan ay dapat gawin ng may respeto sa mga matatanda. Habang kami ay kumakain, sinabi ko kay Victor na sumama sa tanghalian. Pero hindi siya mapakali. Palaging sumisinghot sa hangin at nagkakamot sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay malalim, lalo na kapag nakatingin siya kay Carlo.
Pagsapit ng hapon, nagdesisyon na kami na maglibot sa malawak na lupain ng pamilya ni Lisa. Ang lugar ay puno ng mga tanim na palay at prutas na nagbibigay ng tanawin ng kagandahan. Ako ay naglakad kasama si Tito Ramon na nagkukwento tungkol sa kasaysayan ng baryo. Sabi niya, may mga lumang alamat tungkol sa mga supernatural na nilalang na naninirahan sa gubat. Nakilala bilang mga aswang. Natatawa ako nung una dahil bilang tagalungsod, hindi ako naniniwala sa mga ganong bagay. Ngunit si Tito Ramon ay seryoso. Maya-maya pa'y nagbigay siya ng bote ng langis at sinabi niyang pangontra iyon sa mga masasamang espiritu. Pagkatapos noon ay nagmasid siya sa paligid na parang may inaasahan na mangyayari. Habang kami ay naglalakad, ako ay nakaramdam ng lamig sa aking likod. Ang hangin ay biglang lumakas at ang mga dahon ay gumalaw ng malakas. Si Victor ay sumama sa amin at ang kanyang kilos ay lalong naging kakaiba. Siya ay palaging naghahanap sa paligid na parang may inaamoy. Nagduda ako sa kanya dahil ang kanyang mukha ay nagdidilim sa tuwing makikita niyang magkasama sina Carlo at Lisa. Iniisip ko na baka totoong may lihim siyang pagtingin kay Lisa at siya ay nagsiselos. Dahil bilang kababata, marahil ay may damdamin siya kay Lisa mula pa noong bata pa sila. Ang araw ay lumubog ng dahan-dahan at ang baryo ay nagliwanag sa ilalim ng buwan. Sa gabi ay nagtipon-tipon kami sa bakuran. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay malinaw sa langit. Si Carlo ay masaya na nagpaplano ng kanilang hinaharap. Ngunit maya-maya pa ay nakarinig ako ng kakaibang huni mula sa gubat. Malakas at nakakapangilabot na parang tawag ng isang hayop na hindi normal. Ang aking ama ay nag-alala na nag-iisip na baka sinyalis iyon ng isang bagay na masama. Si Tito Ramon naman ay nagmasid ng matagal at ang kanyang mukha ay naging seryoso. Siya ay nagbigay ng langis ulit sa amin na sinabi niyang pangproteksyon. Ako naman ay nagsimulang maniwala ng kaunti dahil ang presensya sa paligid ay nakakapangamba. Nang lumalim ang gabi, kami ay pumasok na sa bahay at habang ako'y patulog na, agad akong napabalikwas dahil sa tunog sa labas. Ito ay parang hakbang ng paa sa lupa, mga yabag, dahan-dahan at maingat. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang isang anino sa ilalim ng puno. Ito ay mabilis na nawala, ngunit ang aking puso ay tumibok ng mabilis sa sobrang kaba. Iniisip ko na baka guni-guni lamang. Pero ang pakiramdam ko ay totoo. Si Victor ay hindi nakita sa gabing yon at ang kanyang kawalan ay nagbigay ng hinala sa aking isipan. Ito ay ang simula ng aking pagdududa na ang baryo ay may lihim na hindi madaling tanggapin. Sa sumunod na umaga, kami ay nagpatuloy sa mga gawain. Ang aking hinala ay lalong lumalaki dahil si Victor ay bumalik na may mukhang pagod. Siya ay nagmasid ng palihim at ang kanyang kilos ay parang may tinatago. Si Tito Ramon naman ay bumulong sa akin na obserbahan ang kanyang reaksyon sa langis. At nang lumapit siya, si Victor ay hindi mapakali. Ito ay nagbigay ng katibayan sa aking isipan na may hindi tama. Pero ang araw ay nagpatuloy, ngunit ang aking kaba ay hindi nawala. Sa ikatlong araw,
ang baryo ay mukhang mas madilim kaysa sa karaniwan. Ang ulap ay makapal sa langit at ang hangin ay may halong lamig na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Ako ay nagising ng maaga at ang aking isipan ay puno ng mga hinala mula sa nakaraang gabi. Si Carlo ay mukhang medyo pagod na parang may hindi tama sa kanyang pakiramdam. Umupo siya ng matagal na hinahawakan ng kanyang ulo. Ako naman ay nag-alala, ngunit siya ay nagsabi na baka pagod lamang mula sa biyahe. Ang pamilya ni Lisa ay naghanda ng masaganang almusal, ngunit ang kapaligiran ay may tensyon na hindi maipaliwanag. Habang kami ay kumakain, biglang dumating si Victor. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. Tinitigan niya ng matagal si Carlo, na parang may plano sa kanyang isipan. Si Tito Ramon ay nagbigay ng senyales sa akin na hawakan ng langis sa aking bulsa. At nang lumapit si Victor, sa muling pagkakataon ay hindi siya mapakali. Nagkakamot sa kanyang katawan. Ito ay nagbigay ng kumpirmasyon sa aking hinala na siya ay may kinalaman sa mga kakaibang pangyayari. Ang araw ay nagpatuloy sa pagpaplano ng kasal, ngunit ang aking atensyon ay nasa kanya. Sa katanghalian, nagdesisyon kami na magsalo-salo ng mas malaki. Dahil ito ay ang huling araw bago kami umuwi. Ang mga kapitbahay ay dumating at ang bakuran ay puno ng tao. Si Victor ay may kasamang dalawang lalaki na mukhang kakaiba rin ang kilos. Sila ay tahimik, ngunit ang kanilang presensya ay nagbibigay ng kaba. Habang kami ay kumakain, isa sa kanila ay lumapit kay Carlo at hinawakan ang kanyang balikat ng ilang beses. Maya-maya lang, si Carlo ay biglang nanlamig at ang kanyang muka ay naging maputla. Pagkaraan ng ilang sandali, si Carlo ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanghina at ang kanyang labi ay nagliwanag ng lila. Nagpanik ako at agad namin siyang dinala sa loob ng bahay. Agad namang kumilos si Tito Ramon at pinahiran siya ng langis. Si Carlo ay nagsimulang magsuka ng kakaibang likido na kulay berde at malapot. Ito ay nakapagtataka dahil wala siyang kinain na maaaring maging sanhi nun. Ang mga tao ay nagkagulo at ang kasiyahan ay natigil. Si Tito Ramon ay nagpatawag ng isang matandang manggagamot mula sa kalapit na baryo, na kilala sa kanyang kaalaman sa mga tradisyonal na sakit. Nang dumating ang manggagamot, agad niyang tiningnan si Carlo. Ang sabi niya ay may lumason sa kanya mula sa pagkain nito at ito ay gawa ng isang supernatural na nilalang. Nagulat ako sa sinabi niya dahil ito ay nakatugma sa mga kwento tungkol sa aswang. Ang manggagamot ay nagbigay ng gamot na gawa sa mga halaman at langis. At si Carlo naman ay unti-unting gumaling. Ang kanyang mukha ay nagbalik sa normal na kulay, ngunit ang karanasan ay nag-iwan ng takot sa aming lahat. Si Victor ay nawala na lang bigla at ang kanyang kawalan ay nagbigay ng higit pang hinala. Pagsapit ng hapon, ang baryo ay napakadilim kahit hapon pa lamang. Ang hangin ay napakalakas na kayang-kayang paggalawin ng mga puno. Agad ako nagmasid sa paligid at nakita ko ang mga sinyalis ng isang paparating na kaguluhan. Si Tito Ramon ay naghanda. Hawak ang kanyang langis at mga dasal.
Ang manggagamot ay nanatili na nagbibigay ng payo tungkol sa mga proteksyon. Ang aking mga magulang ay nag-aalala, ngunit sila ay nanatiling matatag. Si Lisa naman ay mukhang takot na, ngunit siya ay nanatili sa tabi ni Carlo. At nang sumapit ang gabi, ang presensya sa labas ay mas lumakas. Maya-maya pa, nakarinig ako ng malakas na huni mula sa gubat na paulit-ulit at nakakapangilabot. Ang hangin ay sinamahan ng amoy mabaho na parang may nabubulok na bagay. Si Tito Ramon ay nagbigay ng senyales na manatili sa loob dahil ang mga nilalang ay maaaring bumalik. Ang manggagamot ay lumabas na handa sa pakikipaglaban. Ako naman ay sumilip sa bintana at nakita ko ang mga anino na gumagalaw sa ilalim ng puno. Mabibilis sila at kakaiba ang hugis na parang hindi mga tao. Ang labanan ay nagsimula sa labas na may mga tunog ng sigaw at hangin na malakas. Ang manggagamot ay matatag na gumagamit ng kanyang kaalaman upang ipagtanggol ang bahay. Ako naman ay nakaramdam ng takot, ngunit nilakasan ko ang aking determinasyon. Dito rin namin nalaman na ang pamilya ni Victor ay may kinalaman sa mga aswang. Ang gabi ay puno ng tensyon, ngunit kami ay nanatiling ligtas. Sa huling araw ng aming pananatili, ang baryo ay mukhang mas tahimik na kaysa dati. Ang araw ay sumikat ng maliwanag, ngunit ang alaala ng nakaraang gabi ay nanatili sa aking isipan. Si Carlo naman ay gumaling na, ngunit ang kanyang katawan ay nanghihina pa rin. Siya ay nagpahinga ng matagal na sinusuportahan ni Lisa. Ang aking mga magulang ay nagdesisyon ng umuwi ng maaga. Dahil ang karanasan ay nagbigay ng takot sa kanila. Si Tito Ramon ay naghanda ng aming gamit at pinaalalahanan kami na mag-ingat. Habang kami ay naglalakad palabas ng baryo, nadaanan namin ang bahay ni Victor. Nakita namin siyang nakatayo sa labas. May sugat sa mukha na parang mula sa latigo. Hindi siya makatingin sa amin at ang kanyang mukha ay puno ng hiya. Ang ama ni Lisa ay nagbigay ng babala sa kanya na kung magpapatuloy ang kanyang mga gawi, ang lihim ng kanyang pamilya ay mahahayag. Kaya naman nanatiling tahimik si Victor. Nagpatuloy naman kami sa paglalakad at ito ay ang wakas ng aming karanasan sa baryo. Ngunit ang mga aral ay nanatili sa amin. Pagbalik sa Manila, ang buhay ay nagpatuloy ng normal. Si Carlo at Lisa ay nagpakasal pagkaraan ng ilang buwan. Ngunit hindi na sa buhol, kundi sa isang simpleng seremonya sa lungsod. Ang pamilya naman ni Victor ay lumipat sa ibang lugar na iniiwasan ang baryo. Ako naman ay natuto na ang mundo ay puno ng mga lihim ng mga alamat, na ang mga alamat ay may katotohanan sa likod nito. Ang karanasan ay nagbigay ng respeto sa mga tradisyon at pag-iingat sa hindi nakikita. Ang karanasang iyon ay nagbigay ng aral sa akin na ang pag-ibig ay malakas, ngunit kailangan ng katapangan upang harapin ang mga hamon. Nagpatuloy ako sa aking buhay, ngunit ang alaala ng aswang ay nananatili sa aking alaala. Magandang araw, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ronnie, 26 anyos. Ang kwentong nais ko sanang ibahagi sa inyo ay tungkol sa kapitbahay kong minsan ay napagawi sa Davao.
para sa isang bakasyon. Matagal ko na pong kaibigan si Mon. Mabait, palabiro at galante itong si Mon. Madalas akong nakakalibre ng masasarap na pagkain sa kanya sa tuwing kami ang magkasama. Palibhasa, rich kid, kaya palaging maraming pera. Gustong-gusto ko naman na nalilibre niya ako, kaso siya ang tipo ng taong hindi naman talaga makwenta sa bawat bagay na ibinibigay na niya. Hindi ko tuloy lubos maisip kung bakit sa kabila ng taglay niyang kabaitan ay kinulam pa din siya. Nagulantang na lang kami nang mabalitaan kong umuwi na si Ramon mula sa Davao. Halos hindi na makilala dahil sa labis na pamamayat. Dahil sa labis na pag-aalala, dali-dali kaming nagtungo sa kanyang tahanan para lang masindak sa naging kalunos-lunos niyang kalagayan. Humpak ang mga pisngi, nanlalalim ang paligid ng kanyang mga mata na tila ba hindi nakakatulog ng maayos. Halos butot balat na ang katawan at nanginginig. Namumuti ang mga mata, naglalaway at puno ng sugat ang buong katawan. Hindi ko alam kung ano ang tawag ng kurikong sa Tagalog. Pero iyon ang nakikita ko sa kanyang itsura. Balot nito ang kanyang buong pisngi. Halos hindi ko na siya makilala dahil binalot ng sugat-sugat na iyon ang kanyang muka at may halo pang nana. Lahat ng nagsipagdalaw, partikular na ang kanyang malalapit na pamilya, ay natatakot sa nakikitang itsura ng kanyang muka. Walang nakapagsabi kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa kanya sa Davao. Pero isa lang ang naging malinaw sa aking isipan. Kinulam si Ramon. Minsan, naaawa ko siyang pinagmamasdan habang natutulog. Nakahihindik talaga ang kanyang itsura. Kaya naman hindi ko maiwasang mandiri. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay dinadapuan na ng langaw. Nang mapatitig ako sa bawat butas, may naglalabasang nana at may halong dugo. Kasabay ang paglusot ng mga uod na labis nagpanginig sa aking buong katawan. Isinuhestyon ko sa kanyang mga magulang na mas makabubuti siguro kung dalhin sa albularyo ang lalaki. Kailangang maagapan ang pagkalat ng nakadidiring sakit sa balat na basta na lang dumapo sa kanya. Hindi ko maiwasang kilabutan sa isiping sa tuwing lalapit ako sa kanyang silid ay naririnig ko ang kanyang nakababahalang ungol. Ungol na nakapaninindig balahibo. Palagi tuloy akong nakatambay lang sa labas dahil hindi ko din matiis ang malansang amoy sa loob ng kanyang kwarto. Batid kong nahihirapan si Ramon. Kita ko ito sa kanyang itsura at mga galaw. Naawa ako kay Ramon pero wala naman akong ideya kung paano siya mapakalma. Wala namang magawa ang kanyang mama kundi umiyak ng umiyak. Alam kong pareho kaming nag-iisang anak, pero hindi ko lubos maisip na parang wala namang pag-aapurang ginagawa ang mama ni Ramon para maipagamot ang kanyang anak sa albularyo. Si Aling Donna kasi yung tipong kapag may sakit ay puro ospital kaagad ang inirerekomenda. Siya yung tipo ng taong hindi naniniwala sa mga kwentong kulam at kahit na ano pang karamdaman na may kinalaman ng mga masasamang elemento. Ni hindi siya naniniwala sa multo. Totoo naman daw na ilang beses na nilang dinala si Ramon sa ospital, pero wala namang nangyayari. Ayon sa doktor, walang makitang senyales na may dinaramdam si Ramon. Wala daw itong sakit. Kaya naman hula ko, may nangyayaring kababalaghan sa kanya na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Hindi nakatiis at palihim kong kinausap ang tatay ni Ramon at nagpaalam na kung pwede bang humiram ako ng damit niya
at ilalapit ko sa albularyo. Laking pasasalamat ko nang pumayag si Mang Tony. Inihanda ko kaagad ang mga dadalhin at nagpaalam na din kay Aling Donna. Natatandaan ko, isang irap ang pinakawalan niya sa akin dahil anya, problema lang daw ang dala ko sa tuwing dinadalaw ko si Ramon. Napakarami ko daw sinusuhestyon na masyadong malayo sa paniniwala niya. Hindi na lang ako sumagot at umalis na ako at nag-abang ng masasakyan sa kanto. Gusto kong patunayan kay Aling Donna na tama ang hinala ko, na masyadong magiging delikado ang buhay ni Ramon kapag huli na ang lahat. Hindi ko na alam kung gaano na ako katagal nakatayo sa pag-aabang ng sasakyan nang may humintong tricycle sa aking harapan at nag-aalok ng sakay. Dali-dali naman akong sumampa matapos naming makapag-usap at masabi ko kung saan ako bababa. Nakiusap ako sa kanya na baka kung pwede ay tumawad. Total ay nag-iisa lang naman ako. Bumaling siya sa akin na may nakalolokong tingin. Hindi ko naman magawang magpaliwanag pa dahil may tinitingnan siya sa likuran ko, pero dahil inaya ko siyang umalis na kami ay wala siyang nagawa kundi paandarin ang makina ng kanyang tricycle. Mabuti na lang at mabait si Manong driver. Nagawa kong makahingi ng discount sa pamasahe. Habang bumibiyahe, napapansin kong palamig ng palamig sa loob ng tricycle. Ako lang naman ang pasahero at wala nang iba, kaya hindi ko maiwasang kabahan ng mga oras na yon. Si Manong driver naman ay hindi mapakali. Panay ang tingin niya sa akin at bigla namang lilihis ng tingin kapag napapansin ko na siya. Imbis na magsalita ay pinilit kong wag nang magkomento. Baka lang kasi gustong siguraduhin ni Manong na tama ang daang tinatahak namin kasi may kalayuan na talaga sa bayan ng bahay ng albularyo. Mahigpit kong hawak ang nakaplastik na damit ni Ramon ng mga oras na yon. Sinisigurong hindi ito mawawala sa pagkakahawak ko, kaya naman hinahaluan ko na ng yakap ang paniniguro sa nasabing damit. Hindi pa man kami nakalalagpas sa nadaanan naming malaking puno ng balete ay nagminor ang driver tsaka sinabing hanggang doon na lang daw siya. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Maya-maya ay umangal ako at sinabi sa kanya na kahit wag na niya akong pagbigyan doon sa discount na sinasabi niya, basta ihatid lang ako sa bahay ng albularyo. Mariin na siyang tumanggi sa akin, tsaka sinabing hindi na kasi pwede. Tsaka hindi na daw niya sisingilin ng pamasahe ang kasama ko, dahilan para maiwan ang nakikiusap kong muka sa ere. Bigla akong lumingon sa magkabilang gilid pagkatapos ay sa aking likuran at napagtantong wala naman akong kasama. Isa pa, sigurado akong wala akong kasama nang sumakay ako sa tricycle niya. Wala din siyang pasahero, kaya alam kong ako lang ang bukod-tanging pasahero niya ng mga oras na yon. Kitang-kita ko sa mukha ni Manong driver ang sindak at takot. Maging ang panginginig ng kanyang kalamnan na naging dahilan para mapalunok ako at tingnan ang kalsadang tatahakin ko pa. Anya, malapit na lang naman daw ang bahay na sadya ko. Pero hindi na daw talaga siya lalagpas sa punong balete sa unahan ng aming hinintuan. Matigas ang kanyang desisyon, kaya wala akong nagawa kundi ang sumang-ayon. Lupaypay ang balikat na bumaba ako sa tricycle at magalang na nagpasalamat sa driver. Hindi ko naman siya pwedeng pilitin dahil baka magkagulo pa kami. Bakas pa naman sa kanyang mukha ang matinding takot, kaya naman nakaiintinding ngumiti ako sa kanya kahit kabado. Nang umusad ang tricycle, ako naman ay naglakad papunta sa kalsadang dapat sana ay tatahakin namin ni Manong driver. Mag-isa na lang ako ng mga oras na ito. Tahimik at may kadiliman
sa daan. Mabuti na lang, may nakakaabot pang liwanag ng buwan sa kalsada kaya kahit papaano'y nakikita ko ang dinadaanan ko. Sa parteng ito ng daanan ay baku-baku na ang mga kalsada. Tila ba hindi na inabot ng kapangyarihan na mayroon ng gobyerno para maipasemento man lang ito. Sa di kalayuan, tanaw ko na ang kabahayan. Maliwanag pa doon. Isa sa mga kabahayan ay alam kong ang bahay mismo ng albularyo. Minsan na kasi akong napagawi sa lugar na yon, kaya kahit papaano ay kabisado ko na ang lugar. Nung mga panahong yun, ang kapatid ko naman ang isinugod namin sa albularyo dahil nagkasala daw sa nuno sa punso. Mabuti na lang may nakapagsabi sa amin tungkol sa magaling na albularyong kayang itaboy ang masamang elementong nanggugulo sa kapatid ko. Kaya naman kaagad siyang gumaling. Nangyari lang din iyon nang mag-alay kami ng kulay puting manok sa harapan mismo ng nuno at humingi ng kapatawaran sa naging kasalanan ng aking kapatid. Mula noon, nakilala ko na si Mang Tasyo, ang albularyo. Mabait si Mang Tasyo at maraming kakayahan. Sabi nga ng mga nakatatanda sa amin, isa daw siyang dating babaylan. Pero hindi na namin pinag-aksayahan pa ng panahon na malaman ng buong katotohanan. Para kasi sa akin, ayos na kung may mga nakaraan si Mang Tasyo na nakakagimbal. Karapatan niya namang itago ang mga iyon para sa sarili niya. Mas mahalaga ay mapagaling niya ang mga taong nais lumapit sa kanya. Dito kasi sa amin, bihira lang ang nagnanais na makapunta sa ospital. Bukod sa wala pang matinong resulta kapag nagpakonsulta, ay may kamahalan pa. Ang kailangang bilhing gamot at may bayad pa ang pagtira sa silid ng ospital. Habang naglalakad, naalala ko ang mukha ni Manong driver kanina. Hindi ako makapaniwala na sasabihin niyang may kasama daw akong sumakay, gayong alam niya naman na nag-iisa lang ako. Pagkatapos ay takot na takot pa siya. Naguguluhan tuloy ako at kinikilabutan. Habang naglalakad ay panay ang lingon ko sa aking likuran. Naniniguro ako na walang nakakatakot na mukha ng kahit na anong klaseng nilalang ang bubungad sa akin sa aking paglingon. Baka ito pa ang maging dahilan para madisgrasya ako na sana wag namang mangyari. Gayunpaman, ayos lang. Alam ko na malapit naman ako. Kailangan kong tapangan ang aking loob dahil naniniwala akong walang ibang makatutulong kay Ramon kundi si Mang Tasyo lamang. Nakakailang metro na ang layo ko nang may matanaw akong isang lalaking nakatayo sa gitna mismo ng kalsada. Noong unay inakala kong lasing yung lalaki. Ngunit kalaunan, napagtanto ko na hindi naman pala. Medyo kakaiba kasi siya kung makatayo. May pagkatuwid katulad ni Ramon. Tapos magkasing tangkad pa sila. Mula sa aking kinatatayuan, ay naririnig ko ang mga katagang binubulong niya. Malalim ang kanyang boses. Mukhang nanggagaling sa ilalim ng hukay. Nakakatakot pero natitiis ko pa naman. Kailangan ko lang talagang magmatapang. Kahit sa totoo lang ay halos mamatay na ako sa atake sa puso dahil sa lakas ng kabog nito. Lalagpasan ko na lang sana siya kung hindi lang ba narinig ko ulit na nagsasalita ng mag-isa ang lalaki. Napatigil ako. Pamilyar ang boses niya at ang tono ng pananalita. Kabisadong kabisado ko. Anya, kailangan daw niyang gumaling. Hindi siya papayag na mamatay ng walang sapat na dahilan. Kinulam daw siya at ayaw niyang magdusa. Otomatiko akong napalingon sa kanyang kinaroroonan. Dito'y napahinto na ako ng tuluyan.
Hindi ko alam kung ano ba ang kailangan kong maramdaman, pero nang makita ko ng malinaw ang kanyang muka ay napasigaw ako sa sobrang sindak. Lumuluha ng dugo ang lalaki. Ang kanyang muka ay butas-butas, kagaya ng kay Ramon. Amoy nana at naaagnas. Ang bawat sugat ay basa at mukhang may naglalabasang uod. Dahil doon ay napaatras ako. Nang humarap sa akin ang lalaki at nagmakaawang ipagamot ko na daw siya, ay nagsisisigaw ako sa labis na takot. Si Ramon ang nakita ko. Biglang bumalasik ang kanyang mukha sabay dama sa kanyang pisngi. Hindi na ako nakatagal pa sa tanawing nakikita ko matapos niyang sapilitang hinugot ang isa sa mga uod na nakaharang sa sugat niya sa kanyang muka at iniabot ito sa akin. Sa katatakbo ko ay nadapa ako nang malapit na sa bahay ng mismong albularyo. Hindi sinasadyang nabitawan ko ang damit ni Ramon na nakabalot sa plastik. Nang sulyapan ko ito ay gayon na lang ang labis kong pandidiri. Ang kanyang damit ay ginagapangan na ng naglalakihan at nagtataba ang uod. Kagaya nung binibigay sa akin ng lalaking hindi ko alam kung multo ba o aswang. Nagsisisigaw na naman ako sa labis na takot, ngunit sa pagkakataong yun, halos mabingi na ako sa sarili kong boses. Pakiramdam ko, kinakatay ako dahil sa sobrang pagkataranta. Halos wala na akong boses na nailalabas sa aking bibig dahil sa sobrang pagkasindak. Nanginginig na inayos ko ang aking sarili, tsaka tumayo, at dinampot ang plastik na may lamang damit. Nang muli kong pagmasdan ang bitbit ko, ay natigilan ako. Wala na ang mga uod sa loob. Tila naglaho na lang na parang bula. Ni hindi ko nga alam kung namamalikmata ba ako o talagang totoong nakikita ko ang kakaibang bagay na yon. Bigla akong kinilabutan tsaka nagpatuloy sa paghakbang. Ni hindi ko na inaksaya pa ang aking sarili sa paglingon sa takot na baka may iba na namang kababalaghan akong makita. Kumaripas talaga ako ng takbo ng pagkakataong yon. Nang dumating ako sa bahay ni Mang Tasyo, nagkukumahog akong kumatok. Umaasa ako na hindi umalis ang manggagamot at nasa bahay lang ng mga sandaling yon. Mabuti na lang at gising pa si Mang Tasyo nang pagbuksan niya ako. Hingal at habol ko ang hininga nang makaupo sa kanilang kawayang upuan. Napakunot noo ang matanda habang pinagmamasdan ako. Tinanong ako ni Mang Tasyo kung bakit gabi na ay nagpunta pa ako sa kanila. Paano na lang daw kung nabiktima ako ng mga aswang? Totoo naman po na may aswang sa aming lugar. Ilang beses na itong hinabol ni Mang Tasyo habang hinahagupit ang nilalang ng hawak niyang buntot ng pagi. Nasaksihan niya kung gaano kalupit ang mga aswang kapag sila ay nakakahanap ng kanilang biktima. Walang awa at walang pakialam. Saksi daw siya kung paanong hinablot ng isang aswang ang kanyang hinahabol na biktima hanggang sa maabutan nga ito at hiwain ang tiyan. Nang makita ng aswang ang mga lamang loob, nawala na sa sarili niya si Mang Tasyo. Ilang gabi daw siyang binangungot dahil paulit-ulit na nasasaksihan ang lagim na kanyang natuklasan. Mula noon, naging maingat na si Mang Tasyo. Bantay sarado na niya ang mga aswang na walang ibang ginawa kundi ang manakit at mambiktima ng mga tao. Buntis kasi noon ang apo niyang si Anisa at ilang beses na binalikan ng aswang para maisakatuparan ang gusto nito. Ang makalantak ng lamang loob ng babae at ang napakabangong sanggol sa sinapupunan nito. Mula noon ay kinatakutan ng mga tao ang maglakad sa kalsada tuwing gabi. Hindi lang si Anisa ang nais biktimahin ng aswang, kundi marami pa. Sa katunayan, ang bawat tao sa aming lugar ay may mga karanasan din.
maging si nanay noong minsang ginabi sila ni Bunso sa pag-uwi. Para hindi na humaba ang aming usapan, ipinaliwanag ko kaagad kay Mang Tasyo ang dahilan kung bakit ako nagpunta sa kanilang tahanan. Kahit gabi na, iniabot ko ang damit ni Mon na nasa plastik nang basta na lang mapaigtad ang matanda. Sabi niya, bakit daladala ko ang damit ng kaibigan kong kinulam? Posible daw lumipat sa akin ng kulam kung wala akong proteksyon. Natuwa naman ako at sinabi sa kanila na may proteksyon akong suot, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Hindi naman ako mapapaano. Isinagawa niya ang pagtatawas kahit wala si Ramon sa kanyang tahanan. Nagpakuha siya ng palanggana na may tubig at asin. Binigyan din siya ng maliit na libreto at ang pinataka ng langis ang tubig. Sa gilid naman ay may nakasindi ng kandila. Hinayaan kong magsalita si Mang Tasyo na tila ba siya lang ang mag-isa sa loob ng bahay niya. Nagpatuloy lang ako sa pakikinig hanggang sa patakan niya ng kandila ang palanggana. Nagkatinginan kaming dalawa. Mag-ina yata ang nabuong imahe sa loob kung saan ipinatak ni Mang Tasyo ang tunaw na kandila. Napatingin ako sa kanya. Sabi ng matanda, inggit ang dahilan kung bakit nagkaganon si Ramon. Sinubukan ko siyang tanungin kung sino ang may gawa nito sa aking kaibigan. Ngunit umiling lang si Mang Tasyo, sabay sabing hindi niya masasabi sa akin. Gayunpaman, alam na daw ito ni Mon at kilala niya ang may kagagawan nito sa kanya. Ang ginawang ritual ng mag-ina kay Mon ay ang paraan ng barang. Ito ang paraang kinatatakutan ko sa lahat dahil may kakayahan ng mga ito na gamitin ng litrato ng isang tao at itago sa isang botelyang may lamang mga makamandag na insekto. Napaisip ako kung sino ang mag-inang ito na nakaengkwentro ni Mon. Kung tutuusin, nagkasakit si Ramon simula nang nasa Davao pa siya, kaya malamang taga roon ang mag-inang kumulam sa kanya. Nagpasalamat ako kay Mang Tasyo at nagpasya ng bumalik sa kanilang tahanan para ipaalam sa mga magulang ng aking kaibigan ang nangyari. Galit na galit sina Aling Dona at Mang Tony dahil sa aking isinalaysay. Nailang ako nang sa mismong harapan ko, tinanong ng dalawa si Ramon kung sino ba ang mag-inang tinutukoy ni Mang Tasyo. Umiling-iling si Ramon sabay sabing hindi na niya maalala kahit hirap na siyang magsalita. Tila naalarma siya sa nakikitang galit na nakarehistro sa mukha ng kanyang ina. Nakipag-away pa ito sa asawa at sinabing kailangan nilang madala na talaga ang kanilang anak sa ospital sa lalong madaling panahon. Kaya naman nang maging abala sa kanilang diskusyonan sina Aling Dona at Mang Tony, sinamantala ko ang pagkakataon. Lumapit ako kay Ramon tsaka tinanong kung sino ba talaga ang naiisip niyang pwedeng gumawa ng ganoon sa kanya. Anya, may nakaaway siyang mag-ina sa Davao. Kumabog ang aking dibdib. Tama ang sinabi ni Mang Tasyo. Simple at maliit na bagay lang ang pinag-awayan ni Ramon at ng kapitbahay niyang si Aling Ruana. Tungkol lang sa kanyang anak na si Kate na nagkagusto sa kanya. Nais ng ginang naligawan niya ito pero ayaw niya. Hindi siya pumayag dahil nga wala naman siyang gusto kay Kate. At mas lalong hindi siya yung tipo ng lalaking nadidiktahan ng kahit sino. Akala ni Ramon, okay lang sa ginang na tinanggihan niya ito. Ngunit nagulat siya nang umusal ng mga katagang banyaga si Aling Rowana at nanlisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Mas lalong nadoble ang kanyang sindak nang maging si Kate ay may pinaplano palang masama sa kanya. Bilang kaibigan nga raw, madalas magpunta ang babae sa kanyang tinutuluyan para magbigay ng pagkain. Hinahatdan siya ng kung ano-ano na kapag tinatanggihan niya ay nagagalit at sinasabing wala naman daw mali siya
ang pagbibigay ng babae sa kanya ng pagkain. Wala siyang kamalay-malay na ang pagkaing iniabot sa kanya ay may lamang kung ano-ano para mas mabilis ang pagkapit ng kulam sa kanya. Umiiyak na si Ramon nang matapos siyang makapagsalita. Ang lahat daw ng iyon ay kagustuhan ng kanyang ina dahil gusto nitong maging kumare si Rowena. At nakatitiyak daw si Aling Donna na gagaling ang kanyang anak oras na tinanggap nito si Nakit at Aling Rowena sa buhay nila. Hindi ko man kaanak si Aling Donna, ngunit nakaramdam ako ng inis sa kanya. Anak niya si Ramon. Bakit mas importante pa sa kanya si Aling Rowena? Hindi naman pwedeng basta na lang ipamigay niya ang kanyang anak, lalo na sa taong hindi naman talaga nito gusto. Kaya naisip kong itakas pansamantala si Ramon sa kanilang bahay. Mabuti na lang, pumayag si Mang Tony at siya pang umarkila ng sasakyan nang sa gayon ay maibiyahe ko ang aking kaibigan papunta kina Mang Tasyo. Kaagad kaming inasikaso ng matanda pagdating sa kanyang tahanan. Kaagad na isinagawa ang pagtatawas. Wala akong ibang hangad kundi ang gumaling si Ramon. Mabuti na lang, alisto si Mang Tasyo. Pinahiga niya si Ramon sa kama kung saan isasagawa ang gamutan. Taimtim akong nagdarasal habang naglalakad si Mang Tasyo paikot sa kinahihigaan ni Ramon. May binibigkas siyang mga salita na alam kong tanging siya lang ang nakaiintindi. Mga bagay na siya lang ang nakakaalam kung paano nga ba gawin. Ako naman ay nanatiling tahimik sa aking kinauupuan. Naalarma lang ako nang makitang kumuha ng buntot pagi si Mang Tasyo at makailang beses na hinampas si Ramon. Gulat at nanlaki ang mga matang napatitig ako sa aking kaibigan na umatungal at ibang boses ang isinasatinig niya. Kinilabutan ako. Pakiramdam ko, sinasapian si Ramon dahil sa nakikita akong nangyayari sa kanya. Wala akong magawa kundi maawa sa sinapit niya. Sigaw siya ng sigaw habang nakatirik ang kanyang mga mata. Tila ba nawawala na ang kanyang eyeballs at nagmumukha na siyang kampon ng dilim. Magkagayon pa man, hindi nagpatinag si Mang Tasyo. Makailang beses pa niyang nilatigo si Ramon at sinisigaw na bawiin ang kanyang inilagay na karamdaman kay Ramon. Nanghihinang tumango ang kung sino mang nakasapi kay Ramon at basta na lang ngumisi ng nakaririmarim. Muling nag-usal ng orasyon si Mang Tasyo at may binigay na lubid kay Ramon. Nakabuhol ito kaya naman kailangan daw niyang tanggalin ang pagkakabuhol nun. Nanghihinang inabot ni Ramon ang nasabing bagay at napagtagumpayan sa pagtanggal. Napangiti si Mang Tasyo. Isa sa mga kailangan gawin para gumaling ay kailangang matanggal sa pagkakabuhol ang lubid dahil ang walang kasalanan ay gumagaling. Makalipas ng ilang araw, tuluyan ng gumaan ang pakiramdam ni Ramon. Kay bilis naghilom ng kanyang mga sugat at nawala ang nakadidiring sugat sa kanyang katawan. Napaiyak kami ni Mang Tony. Si Aling Donna naman ay hiyang-hiya at halos maglumuhod sa paghingi ng tawad sa kanyang asawa at anak. Dahil sa kapangahasan niyang pakialaman ng kalagayan nito na muntikan ng magtulak sa kanyang kamatayan. Nabalitaan na lang namin na lumipat sa mag-inang mangkukulam na nasa Davao ang sakit na nararamdaman ni Ramon. Mas naging triple pa nga ito, kaya naman maging sila ay nagsisisi sa kanilang ginawa. Sana lang, wag na nila itong uulitin. Magkaroon sila ng takot sa Diyos at wag mang agrabyado ng tao sa pamamagitan ng pangkukulam. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang
nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.